Good day to all of you. This is Jessa, also known as Panking. In my FB account, my name is Panking Storage. And today, I will be cooking one of the signature dishes of our family, and it is the Filipino-style spaghetti. But this recipe is just very simple because I only used ingredients which are available in our house today. So I have here the minced garlic, onion, bell pepper, hot dog, which are beef shanks, then the minced carrots. Si Bless ang nag-chop nito. I let her help me. The carrots and the onions were chopped by her. And then the spaghetti sauce, I already mixed the sugar, brown sugar, with my mixture of the spices. And then we have here the cooking oil and the black pepper. And I already have boiled our pasta. And it's already drained and it's al dente, perfectly cooked. And this was cooked for around 10 minutes. I let the water boil first, and when it's boiled already, I put some salt, a little bit of salt and oil, and then I put the pasta on the boiling water, and then after around 10 minutes, I drained the water, and here we have our pasta. So let's now start cooking for our sauce. So let's boil first, let's heat first the pan, and then turn on the liquefied petroleum gas that we have. So medyo malakas yung hangin, kaya na-off yung light. Okay. So, medyo lakasan pa natin ng konti ang apoy. And then, painitin ang pan for a little while. And then we will now put our cooking oil. Okay, just the right amount of cooking oil. After that, I will be putting the minced garlic. Before cooking, I always wash my hands thoroughly and properly. So it's okay to use your bare hands as long as you made sure that you have washed properly your hands the right way. Now let's stir. Nga na dyan ano, pinabundak-bundak nagluto. Charba. Yeah. Let's wait that the fragrance of the garlic will come out. Cooking and stirring. So, kung medyo kumot na siya, let's now put the minced onion, the red onion. Very fragrant. I really love the smell of onions and garlic when you are sauteing them because it's very appetizing, right?
And then, let's put our bell pepper. Medyo mahirap mag-video pala habang nagluluto. Tapos ikaw lang isang nag-video. Aso namin yun. My guardian angels. Mga aso ko. I consider them my guardian angels. And then, wala tayong ground beef at ground pork. Kaya, tipid hacks muna tayo. Hotdog diretso. Again, kinakamay ko ito kasi naghugas ako ng kamay bago magluto. At pabalik-balik talaga ako kung maghugas ng kamay. Guys. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, and share. My YouTube channel is Jessa_space728. Again, Jessa. Then, parang yung hyphen na nasa baba, yung tawag natin dyan ay underscore Jessa_space728. And watch more of my videos if you are interested sa aking life. Little glimpse of my life. Hindi naman lahat-lahat ng parte ng buhay ko. Yung yung gusto kong i-share para makita nyo yung journey ko sa buhay along with my family and my friends. So, I'm very grateful kay Lord sa lahat ng biyaya na binigay niya sa akin. I'm very thankful for all the things that I have right now. And because of that, I wanted to share some of my experiences in life. Men, itawag si Bless. I'm with my mom right now. Ayaw niya magpagkita sa video. Actually, masarap tong beef shanks. Nuot sa laman. So, stir lang para maluto talaga yung hot dogs mo. And then, lagyan natin konti ng pepper. Naglalagay talaga ako ng pepper kapag nagigisa ako at kapag malapit nang maluto yung putahe ko. So, ang hotdog natin is 1/2 kilogram ng beef shanks. Then, itong spaghetti sauce natin ay 700 grams. Ay, 750 grams. Then, nagmix ako ng 1/4 kilo ng brown sugar. And then, around 1/2 cup of banana ketchup. Kapag luto ng hotdog, ilagay na natin ang spaghetti sauce with sugar. Wow! So, mix lang hanggang sa medyo mag-boil siya.
Then, merong konting sauce left. So, I put a little bit of water para hindi sayang. Then, mix, mix, mix. Stir, stir, stir. So, next time, kung gusto nyo pa-shoutout dito sa beginner level na YouTube channel ko, pwede kayong mag-comment kung gusto nyo pa-shoutout. Sure ako na meron kayong viewers. Yung viewers ko dito, ako, nanay ko, me, my mom, my dad, my bros, my brothers, and my sisters. Sila ang sure na magwa-watch sa videos ko. So, meron talagang ma-watch kahit paano. But, not at the same time. So, at least, meron nanonood. Pero, alam nyo ba kung bakit ako na-create ng YouTube channel ko? It's because, this is actually my second YouTube account. Because my first YouTube account, I really forgot my password. So, Jessa728 yata yung first YouTube account ko na nakalimutan ko na yung password. And then, dahil nakalimutan ko na kasi I started making videos when I was in college. So, college days. So many years ago na. And then, nag-upload din ako paminsan-minsan sa Facebook. So, nakalimutan ko, tapos parang gusto ko na mag-upload ng mga videos ko. Nakalimutan ko yung password. And then, nag-create na lang ako ng ibang account. Jessa_space728. Para ma-share ko naman ang mga experiences ko. At number one purpose ko ay hindi lang naman dahil gusto kong magpa-impress or magkapera sa YouTube. I just wanted to save some of the best memories that I have in life, or not just the best memories but my everyday experiences that I encounter in life. That's why I made this second account. Sometimes I like to share my singing voice, and that's why I have the Jessa Sings na part ng mag-create pa ako ng playlist. So again, Jessa Sings tawag ko nun. Then in the future, baka mag-upload na ako ng Jessa Dances na playlist. Meron akong isang YouTube shorts na sumasayaw ako, yung ako at yung kapatid ko na si JV, yung Permission to Dance na video. So kung hindi nyo pa na-watch, you can watch it kung gusto nyo. Nag-video kami doon sa Valencia, sa Badyang Resort. Napakaganda ng lugar. Merong natural spring doon. And then, ang lamig-lamig ng tubig. Pero, ang ganda nito para sa katawan. Kasi before that, we went to Father Gitgado sa Valencia, kasi yung place na stayhan niya, yung magaling na priest. Nag-exorcism siya, nagde-deliverance at healing. Kaya nagpa-deliverance and healing ako. Nagpa-healing lang pala ako doon. And then, basta ang ganda ng mga sinasabi niya. Nagmisa muna. There was a mass first. Afterwards, nag-share ng experiences. Pagkatapos, merong mga blessing nag-confess pa kami ng mga sins namin. Na-touch talaga ako during confession, parang very teary-eyed. Parang may pumatak nga ng mga ilang luha sa aking mga mata. Kasi siya yung mismong nag sa akin nung confession part. So, ang ganda ng sinabi niya sa akin. Parang isa siya sa mga inspiration sa
kung bakit patuloy pa rin akong lumalaban sa buhay. You know, naman maraming mga pagsubok. Sinabi niya sa akin na dapat na laban lang. Parang ganun. I can't remember the exact words because I was very overwhelmed that time that I went there. And when he said those humbling words to me, I started appreciating life more with what I have. And parang maiyak naman ako dito, char. So, parang nakaka-touch talaga. I'm planning to visit again soon kapag mas malaki-malaki yung time or mas kaya sa oras. Kasi medyo malayo yung Valencia sa amin dito sa taga Tagbilaran City dito sa Bohol. Hindi naman masyadong malayo pero yung time lang medyo mahirap kasi napaka-busy ng with my work. Minsan weekends pupunta ako sa school to finish some tasks that I have to do. Kaya mahirap talaga. Tapos gusto ko kapag pumunta ako may kasama ako. Nung first and last time that I went there, I was with my mom. Nagpa-healing din siya. Nag-confess din siya sa mga sins, and then afterwards, na-check-in kami. Ang nag-drive sa akin nun si JV. At pinasama namin si Ombi, yung cousin ko na si Christopher Canizar, taga Mindanao. Serios Menya, Zamboanga del Norte. Pinasama ko siya para meron din kasama si JV while waiting sa amin doon sa Valencia para malingaw po siya. Medyo paos yung boses ko kasi it was very busy for me. This month of October, full of schedule ng mga scouting. Then, ako yung nag-practice sa United Nations namin na production number, royal dance. Then, nag-prepare ng ibang mga gamit. Choreograph din ako sa grade level namin, ang sasayawin namin para sa field demonstration. Tapos Philippines yung ni-represent ng aming grade level. Kaya after doing the dance at makita ko yung product ng pinaghirapan ko talaga yun kasi nag-practice talaga ako bago ko pinaktis yung mga bata. Talagang saya-saya ko. Paulit-ulit kong pinanood yung videos kasi my heart was full and I was grateful sa lahat ng taong sumuporta, sa mga parents, sa mga teachers, and sa mga bata, lalong-lalo na sa kanila, yung palaging on time or earlier than me pumunta during our practices. Kahit na Saturday at Sunday, pumunta rin sila sa practices namin. So, then, I'm very grateful also sa aking family dahil support lang sila ng support sa akin kahit na napaka-busy kong tao. And then, meron pa akong maraming plano sa buhay at andam jud sila na musuportan ako. So, parang I can't imagine my life without my parents, without my family. So, kapag medyo nag-simmer na siya ng konti, let's put now the minced carrots that Arilina Bless has chopped. So, yung original recipe talaga namin ng spaghetti, meron talagang carrots. So, minsan we mince the carrots, minsan din naman we shred or basta pinong-pino. Yung parang yung texture niya parang ground pork or ground beef. Para rin healthy. Kasi naman, carrots are packed with vitamins, especially vitamin A. Good for your eyes. Maraming ayaw ng carrots, diba? Pero kapag na-used to it ka na sa lasa niya, parang hahanap-hanapin. I swear.
Mix, 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 mix. Nagluluto pala ako ngayon sa kitchen namin. Yung kitchen namin sa bahay is like all-in-one. Dining table din namin siya. Dito kami kumakain, sabay-sabay, pamilya. And then, when preparing food for cooking, we also prepare here. And then, dun kami mismo kadalasan sa dirty kitchen nagluluto or sa gas range namin sa labas. Adjacent ng CR. Katabi lang ng CR namin. Pero, right now, I've decided na kapag mag-video ako, mas maganda ang background dito at mas maliwalas dito sa dining area namin. Kaya, sa dining area ako nagluluto. And, starting today with this video, dito na rin ako magluluto. Hindi ko na binidyohan yung time na nag-chop ako kasi matatagalan tayo. Hindi ko na ita-time-lapse din para dire-diretso na. So, this past few weeks, ang dami kong ganap din sa buhay. Number 1, yung ubo ko at ang sipon ko at yung throat ko. Grabe talaga, struggle is real. Ngayon, medyo okay na ako. And then, palagi lang talaga akong uminom ng tubig. And then, nag-take na ako ng medicines para hindi na masyadong mapaos. Kasi, yesterday rin, kumanta ako during our Mr. and Miss United Nations. Parang si Taylor Swift, char. Actually, Swiftie talaga ako since high school. Ang nag-introduce sa akin kay Taylor Swift with her songs, yung kaklase ko nung high school. Sabi niya, uy, kanang magandang singer na to, tapos ang ganda ng boses, ang nice pa ng makanta niya. Kaya yun, na-inspire ako. Pinakinggan ko talaga yung mga songs niya na na-release. Love Story, Our Song, You Belong With Me, Tim McGraw, yun yung Teardrops on My Guitar, yung mga first love ko na songs ni Taylor Swift. Na-addict ako. Bakit? Kasi, nung college ako, idol ko pa rin si Taylor Swift. May time na hindi ako nakapunta ng concert niya. Todo iyak ako nanonood ng YouTube videos na kumakanta siya. In-imagine ko na nakapunta ako. Let's taste muna. Perfect. Hindi live ito. Then, nag-add na ako ng pepper. Because, tapos na, malapit nang matapos. So, let's go back to my story. Sa love story ko with Taylor Swift. Tapos iyak ako kasi hindi ako nakapanood. Alam niyo naman kung gaano kamahal yung concert tickets ni Taylor Swift. Tsaka taga Bohol kami. Yung concert sa Manila. Hindi kaya ng powers. Wala pang trabaho. So, I promised to myself, once magkapera ako, meron akong savings, sana Lord, makapanood ako ng concert ng mga favorite groups ko, favorite artists ko, kasi sila yung nag-inspire sa akin para magpursige sa buhay. Hindi naman na ina-adore ko talaga sila, talagang idol na idol, ano lang, you know, maganda yung sa buhay, meron tayong inspiration. Aside from, syempre, I'm very grateful to Jesus Christ, God the Father, Mama Mary, and mga angels and saints. Lagi akong grateful sa kanila. Aside from them, I'm inspired by some of the people that have provided good music, great music, because this keep you going, right? So, luto na ang ating sauce. Let's turn off the LPG. Okay. So, I'm very grateful talaga sa blessings. And then, nung college na ako,
balik tayo sa Taylor Swift stories ko. Nagkasakit ako, nagka-amoebiasis ako kasi nakakain ako at nakainom ng salad, yung binibenta sa school namin na hindi rin yung gastos namin sa hospital. So within the school campus yung nangyari. Tapos nag-amoeba ako at yung best friend ko kasi sabay kaming bumili ng salad. Hindi namin alam na ang explanation nila doon, yung parang yung leftover na salad, minix together nila sa salad na bagong gawa. So, meron daw yung reaction kasi you know naman na merong milk and magiging sensitive talaga yung tiyan mo kapag na-mix yun. Siguro nainitan or whatsoever kasi ang daming biktima doon. Pati na yung dinilivera nila sa ibang mga schools sa University of Bohol or UB at sa ibang areas. Ang daming na-hospital. Tapos na-hospital ako sa old hospital ng Whole Co-op Cooperative Hospital malapit sa may old airport ng Tagbilaran City. At bagyo pa rin. Anong bagyo ba yun? Ondoy ba yun? Saan ito nga? Bagyo me? Nung hospital ko. Basta naatoy bagyo. Kinagulan ko. And then, 4 days ako sa hospital. Akala ko talaga, simba ko palayo. Machochogi ako kasi I was dehydrated. Yun yung time na pinaka slim ko or pinaka lightest yung timbang ko. But chubby talaga ako since birth. Ay, hindi since birth kasi parang average pa yung timbang ko when I came out of the womb of my mother together with my triplet brothers. So, medyo fit pa ang peg hanggang sa nag-kinder na ako doon na lumobo na ang lola nyo, ang tita ng Tagbilaran. And then, nung college ako yun, nabawasan yung timbang ko, nag-decrease yung weight ko due to my amoebiasis. Then 4 days ako sa hospital, yung best friend ko rin na hospital sa St. Jude Hospital. And then ako sa Co-op Hospital, parang dilapidated. Medyo sira na yun kasi they were planning to change location na to a better hospital. Para yung bago nilang branch dun on the way sa ICM, papunta ICM na yung old hospital nila, medyo luma na talaga pero maganda yung service. Inalagaan talaga ako ng mga staff nila doon, yung nurses, doctors. Grabe yung pag-take care nila sa akin. And dahil dyan, napaka-grateful ko rin sa ate ko. Kasi alam nyo naman anong mangyayari kapag mag-amoebiasis ka. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan. Grabe talaga yung LBM, yung diarrhea mo. Tapos, ang na-experience ko doon kasi, napakasakit ng tiyan ko. Akala ko, panuhot lang. Ano ba yung panuhot? Yung may gas na marami sa tiyan mo. Akala namin, ano lang yun. Kaya yung best friend ko, si Feby, na BFF ko in life, nagsimba kami. That time, araw-araw kami nagsisimba ata doon. Ang bait-bait namin na, char. Tapos namiglangit. And nung pumunta kami sa simbahan, nag-snacks muna kami before maka-arrive sa simbahan. Then bumili kami ng mga kakanin. Tapos pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa church. Akala namin na natandog ba mong tiyan tungod sa mong gipang kaon niya. Mo tong yung sakit mong tiyan. Fed, di na tamo dayog simba. Di man kaya. Mo po yung ingon. Sakit po yung tiyan. So, we went home. And then, yun na, hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya at sa akin. Pareha lang pala kaming nagka-amoebiasis. Pero iba yung findings niya, gastrointestinal chorba. Pero na-develop din sa akin, naging ganun din eventually sa college din. So, mga 3 atake ng amoebiasis sa aking case during college days. And then, grabe talaga. Grabe kasakit. Kung sakit ang tiyan mo bitaw nga normal, mga times 3 ang kasakit. Basta na kay amoebiasis, di ka kasabot, lami sigig pangutot, lami ikalibang, lami basta kinasakitan jud ang tiyan. Agay-agay na jud ko kanang sakit bitang agay. Moto sige pug suka na kadugayan. Moto naka-decide akong ginikanan nga idan ako sa hospital. Moto gida ko sa
co-op hospital niya. Abdik po kay sila, gikuan kong timbang. Imagine, akong timbang atong time ha, 50 plus mo na kinagamyan ako sa tibok kinabuhi nga. Ning daga ko. 50 kilograms ra ko kapin. 54 man siguro to, or lower than 54. Mas ninggamay pa ko after pila ka adlaw adto. So, try to imagine, ningapot 50 kilos sa inyong lola. So, muna to kinasliman na ako. Sana magbalik, charot. Moto nga, idala rin ko sa hospital. Abdi kayong mga hospital ay ang kuan nya. At the same time, guys, simultaneous akong best friend na ana sa St. Jude po day gi-admit. Pero may naghibaw anay kay grabe naman among condition, wanay tanaw-tanaw cellphone nya. Moto gi doon ko sa hospital. Kinasakitan akong tiyan. Nya balik ta sa tong spaghetti kay saning nay pagkakuan lagi ko kung once mo tabi na murag non-stop na unlimited chika galore na niya dayon duhaon man jud ni kamot sa mag kusang ibutang ni cellphone kadjot. Okay, so mo to nahitabo. Then akong lingaw, unsa jud akong lingaw while na ako sa hospital, walay TV kay gi-admit ko sa akong ginikanan sa ward bay tawagan na me. Public nga ward kay walay bakante. So grabe ko kaguol adto kay nganong naguol ko wa kay tigbisita na ako. Nya feel ko mamatay na ko sa puryahisgot simba ko palayo. Kanang kay mura mag-imagine ako sa kagalingon nga di na jud kaya bitaw sa kasakit sa kuntian nya sigira ko suka kalibang murag sigira ko pangluspad nya kuntian murag ning kuan na akong naong murag zombie na padong di ba murag kanang corpse naong nga basta di na masabtan nga sige rag ingon si tiyo mas gwapa ko no ko atong chabi ko kaysa atong na hospital ko kay nang piyahok ba na terme ang piyahok kuno gayo akong naong basta nya nang luag gud ang uniform pagbalik mura kong ning transform nya moto luya jud kayo sa akong naong nya sige ra ko kaguol kay way tigbisita kay nya nagdrama-drama po ko ginagmays kinabuhi ko siguro ni bisita na ako kay public ward man ko gisod ni mami daddy kay way bakante lagi kay way po ganahan bisita no ba nya walay TV walay aircon nya gibagyo pa jud birthday pa jud to sa akong ati princess katong panahon na around September before September 25 mga 2, 3, 4 basig September 21 to 24 bato basta ana dapita mga last week of September to siguro kung tuiga nga 2000 forgotten kalimot na ko mo to sige ko gilak pero brave manggihapon kay giyatiman po ko sa staff sa hospital jud sa mga doctors ug sa mga nurses amping kay ko adto si check nilang tiyan apil mga pasyente adto maopoy kondisyon ga sakit pod they were also having amoebiasis and other digestive problems because of eating the salad, the street style salad. And then gitigom jud namo mga resibo and everything kay basig marifanan mi ba kay within the school by campus ba nya wala man kuan wala mi girifanan so nasad ang lola nyo pero okay lang happy lang kay giingnan nagugkot tong kauban ako sa ward bitaw no nga kana pre-ubiran ako no kuniya ako kay bawas yung religion pero grateful pug ko nga ningon siya pre-ubiran ko pero murag sa pagkangan ni pre-ubiran murag lawi kamatyono na jud siguro ko kay pre-ubiran naman kuniya kay katong tay mahag gasuka naman pug ko murag second to the last nga meal na sa hospital abi kog okay na ko ba so sige suka di ay murag mo nang katong time mo tong akong i-relate sa experience na ni Taylor Swift kung say impact niya sa akong kinabuhi akong lingaw maminaw ko sa music ni Taylor Swift so tanang kanta niya sa Fearless nga album master kay na sa una hatod karon ang uban memorize pa jud naho katong mga faves naho so mo to pag Mr. and Miss UN kalit-kalit raman to nga pakantahon ko kay kinahanglan madugangan ang presentation ba kay aron makailis ang ubang candidates. So mo to sila kanta na lang gisa mo gikulbaan ko kay pagaw lagi ko kaayo nya. Baw lag makaya ba na maabot ba na ako nga basta bay mapagaw ka kay
bisan sayon raw tanganuta maglisod kag abot mo to hala. Love story man jud ang mahunaw-naan nga dali ra ma-memorize kay nakakanta pug ana sa Bohol Plaza sa una nga jam-jam nagupod kat with my uncle ba nya murag na master pud nako naray isa ka line yung murag na nakalimot ko gamay pero sikat pa kayo to time mahapod si sikat gurahantud karon si Taylor Swift pero atong time mahaba moy pag boom jud niya no to love story ang gikanta so nakainamdom ko nga love story na lang kantahon kay moy madali-dali nya pila na lang kaadlaw coronation na nya wow amag mao pay pagkuan ako pero actually gusto jud unta ko ug pakantahon kog UN ang dream jud nako makakantag Japanese song or Korean song kay hilig kog karaoke og aside sa mga English ug OPM songs I really love singing Japanese and Korean songs Chinese sa kuan pod kanang Miao Di Ai mo ang favorite sa Chinese pero di ba ta ka memorize dahil laing language mga beshi so kinahanglan jud nga kanang familiar na tadaan so mao to luto na tong spaghetti wala tay cheese so basta importante lami ang sauce so mo na ni ang atong spaghetti Filipino style spaghetti so lami kayo gitilawan na ng sauce ganina mga beshies it's very delicious very appetizing. So that's all for today's video. I hope wa mo na bored bisag grabing yaw-yaw na ko sa akong kinabuhi. Salamat hantod sa end sa mga nakalampos sa akong video. I wish you good health, financial stability, and happy life. So thank you for watching. I pray for your success. Bye.